Eto, mainit na balita. Pwede nga bang masabotahe ang stint ni JB sa FIBA Asia Cup dahil wala pang opisyal na pahayag ang FIBA tungkol sa banned substance na tinutukoy ng WADA at baka i-release nila ang hatol bago magsimula ang torneo? Ano nga ba ang magiging epekto sa rotation ng Gilas kung sakaling hindi makapaglaro si JB? Sino ang magiging naturalized player ng Gilas? Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Habang papalapit na ang FIBA Asia Cup 2025, usap-usapan ngayon kung makakalaro nga ba si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas. Kakatapos lang kasi ng kanyang right thumb surgery na may 2 months recovery period at hinihintay pa ang opisyal na pahayag ng WADA at FIBA kung bibigyan nga ba siya ng ban dahil sa nakitang substance mula sa kanyang test na hindi pa alam kung kailan isinagawa. At eto nga ang nagiging agam-agam ng Gilas fans dahil baka raw masabotahe ang stint ni JB sa FIBA Asia Cup sa August. Pero kung hindi available si JB, si Ange Kouame ang itutulak ng Gilas bilang naturalized player at malaking pagbabago yon sa estilo ng laro ng team. Alam nating lahat kung gaano kahalaga si Brownlee sa Gilas. Hindi lang siya scorer, siya rin ang leader sa court. Ilang beses na niyang iniligtas ang Pilipinas sa mahigpit na laban. Lalo na noong Asian Games kung saan tinulungan niya tayong makuha ang gold medal. Kaya malaking kawalan kung wala si JB, hindi lang sa opensa, kundi sa composure at experience na dala niya sa Gilas. Pero kung si Kouame naman ang papalit, ano nga ba ang magiging impact niya sa team? Si Kouame ang tipo ng player na hindi kailangan magpakawala ng 20 plus points para magka-impact. Angat siya sa depensa, malakas sa rebound, magaling magbantay sa loob, at laging nandyan para magbantay ng ring. Hindi man siya scorer tulad ni Brownlee, maaasahan siya sa hustle at depensang kailangan natin sa international play. Siyempre, mag-iiba ang game plan ng Gilas. Mawawala yung main scorer at clutch shooter natin, kaya kailangang umangat ang ibang players tulad ni Dwight Ramos, CJ Perez, Scottie Thompson at Kai Sotto kung sakaling maglalaro man si Kai. Magiging mas team-oriented ang offense at mas physical ang style ng laro, lalo na sa ilalim. Hindi magiging madali ang adjustment, pero dahil matagal nang kasama si Kouame sa program ng Gilas, alam na niya ang sistema at may tiwala sa kanya si Coach Tim Cone. Pwede pa ring lumaban ng Gilas, iba lang ang paraan at type of play dahil dalawang big man ang magiging primary option ni Coach Tim. Pero syempre, ideal pa rin kung healthy si Brownlee at siya ang manguna para sa team. Kilala na natin kung gaano siya kaimportante sa Gilas. Yung leadership niya, yung experience niya sa international competition, at syempre yung pagiging clutch player niya sa mga crucial moments. Pero kung hindi siya makalaro dahil sa sitwasyon ngayon, hindi rin tayo mawawalan ng pag-asa. Nandyan pa rin naman si Ange Kouame na handang sumalo ng responsibilidad. At malaki na din ang naitulong niya noon at alam nating capable siya sa ilalim, lalo na sa depensa at rebounding. Kahit papaano, may continuity tayo sa sistema dahil sanay na rin siya sa laro ni Coach Tim at sa mga kasama niya sa team. Kaya importante na magtiwala pa rin tayo sa buong lineup. Kung sino man ang available, alam nating lalaban yan para sa bayan. Ipagdasal din natin na mailabas agad ang hatol kay JB kung bibigyan man siya ng ban dahil magkakagulo ang buong fans ng Gilas pag nirelease nila ang hatol sa mismong event ng FIBA Asia at napaka-unfair nun para sa Gilas dahil napakaikli lang ng practice ng Gilas. Dapat din na makasama agad si Kouame just in case na magkaroon ng ganitong sitwasyon na hindi makapaglaro si JB.